Napabilib tayo nang dumating ang pinakabagong modelo ngayon sa lineup ng Mitsubishi brand, ang Versavan 2026 model. Isang 15-seater car na kilala sa tibay, tipid at maaasahan, lalo na sa pangmatagalan. Pero bukod pa dyan ay mayroon din palang bago ang Toyota brand. Isa ring van na pagpipilian, isang pampasahero, pang cargo at kahit pang pamilya ay napakasulit nito. Dahil mula Toyota ay kilala sa tibay at talagang maaasahan, lalo na kung malaman mo pa ang napakamurang presyo nito. Iisa-isay natin ang kabuang detalye kasama ng presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po nung click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dito sa Pilipinas maraming pagpipili ang sasakyan, lalo na kung van ang hanap mo. Kung gusto mo ng practical at maaasahang sasakyan, kilala ang mga Japanese brand pagdating sa tibay at reliability. Nariyan ang Nissan NB350, Suzuki APV, Toyota Hiace Commuter at ang bagong dating na Mitsubishi Versavan. Pero aminin man natin, pagdating sa presyo, marami ang nag-aalinlangan dahil medyo may kataasan ang halaga ng ilan sa mga modelong ito. Kaya tuloy magdadalawang isip ka kung bibili ka pa ba nito. Kaya naman, gumawa ang Toyota ng mas abot kayang klase ng van. Isang sasakyang pwedeng pampasahero, pwede ring pang cargo at pwede ring pang negosyo. Ito ang bagong Toyota Town Ace 2026 model. Isang practical, versatile at budget-friendly na van na swak para sa pang-araw-araw na biyahe o pangkabuhayan. Ang Toyota Town Ace ay isang multipurpose van na ginawa para sa flexibility na kung saan pwedeng mas maraming tao ang sakay nito o pwede ring gawing cargo van para sa negosyo. Ito ay compact pero maluwag. Kaya naman bagay na bagay ito sa mga matataong lugar gaya ng Pilipinas na kung saan may mga ruta na maraming liku-liko, makikipot na kalsada at matatraffic na syudad. Itong Town Ace ay may compact kasi na sukat na hindi masyadong malaki pero hindi rin naman masikip. May kabuang haba ito na 4,045mm at may lapad naman na 1,665mm. Ang taas nito ay nasa 1,930mm at may wheelbase size na 2,650mm. Ang ground clearance nito ay nasa 190mm. Ibig sabihin, madaling mag-maneuver sa makikitid na kalsada at kahit tight na parking space ay mas madali mo itong mahanapan. Bagamat napakamura lang nito ay hindi naman tinipid pagdating sa materyales o spare parts ang modelong ito. Na kahit papano pagdating naman sa chassis and suspensions ay may matibay rin na body structure. Itong Town Ace ay gumagamit ng mga strong chassis design na may matibay na construction para sa stability at durability. Kaya naman, hindi basta-bastang umuuga o yumuyugyug lalo na kapag may dalang kargo o maraming pasahero. At maidaan sa mga baku-bakong kalsada. Ito ay dinisenyo para malabanan ang bigat at pangmatagalan gamit sa araw-araw na negosyo o transportation. Nakadesign din ito para gamitin sa araw-araw kahit mabibigat ang dala. Pagdating sa harap ng gulong nito ay gumagamit ng MacPherson Strut coil spring suspensions na nagbibigay ng mas komportableng feel kahit may pasahero o light cargo. Sa likod naman, ang Town Ace ay may multi-link wishbone suspension. Ang ibang variant nito ay gumagamit ng independent style para talagang mas matibay pa at pang heavy duty. So ibig sabihin, ang bawat rear wheel nito ay may sariling arm na nagkokontrol sa vertical movement nito na nakatutulong para maging mas stable ang sasakyan kapag may bigat sa likod. Halimbawa na lang kung may mabigat na cargo o maraming sakay na pasahero. At bukod pa dyan, isa sa mga hindi pangkaraniwang features nito ay ang braking system na parehong naka-ventilated disc type sa front and rear na bihira sa klase nito. Kaya naman mas powerful at mas smooth ang braking system nito. Ang mga gulong nito ay may kabuang sukat na 165 by 80R14 na naka-tubeless tires pa na klase. Kaya napaka-practical talaga at tipid para sa city at province road driving. Pagdating naman sa interior nitong Town Ace ay mararamdaman mo kaagad ang pagiging practicality at pagiging functional ng space nito. Dahil ginawa nga ito hindi lang para magdala ng tao kundi para magamit din sa trabaho o negosyo.
May mga durable na upuan na kadalasang may vinyl o fabric seat coverings na madaling linisin at kayang tiisin ang daily use. Adjustable ang driver seats nito. Pwede mong i-slide o i-recline depende sa gusto mong seating position. Naitutupi rin ang mga rear seats nito sa passengers variant. Pwede mong i-fold ang likurang upuan para magkaroon ng extra cargo space. At spacious din ang cabin. Sapat ang headroom at legroom para sa driver, front passenger at iba pang mga pasahero sa likod. Meron itong multi-information display. May basic readouts tulad ng fuel gauge, trip meter at clock. At naka-power steering pa ang steering wheel nito para sa mas madaling pagliko at pagmaneuver sa makitid na kalsada. May basic audio system na may kasamang radio, mga audio basics na may USB at Bluetooth support depende sa variant. May mga speaker din ito na kadalasang dalawa para sa maganda pa rin sound system. Manual ang air conditioning nito na standard sa karamihan ng variants nito para komportable ka kahit mainit ang panahon. Mayroon din itong glow box na isang maliit na compartment sa dashboard para sa mga document o gamit mo. Meron din itong cup holders at tray. May space para sa bote o tsaa, soft drinks habang nagmamaneho. Meron din itong storage trays sa passenger side na kung saan may extra spots pa para sa gamit o maliliit na items. Well, ang pinakahinihintay ng lahat, ano kaya ang makina nito? Sa underhood, ang Town Ace 2026 ay may 1.5 liter petrol engine at may 4-cylinder dual overhead cam na humahatak dito na kayang gumawa ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque. Hindi man ganun kabilis gaya ng mga sport car pero sapat para pang trabaho o daily drive. Umaabot sa kabuuang bilis na 140 to 150 km/h lang ang mabilis na takbo nito. May fuel type na gasoline at drivetrain na front wheel drive o rear wheel drive depende rin sa variant. May transmission ito na 5-speed manual at may automatic transmission din naman sa ibang variant. Well, pagdating sa fuel consumption, umaabot mula 16 to 20 km/L ang nakukonsumo nito. Ang setup nito ay simple pero solid, tipid sa galaw at hindi demanding sa maintenance. May standard seating sa 7 o 8 pasahero depende sa variant din at kung cargo o passenger setup ang gagamitin mo. Meron siyang maluwag na interior space lalo na sa likod kapag tinanggal o nilipat ang likurang upuan. Perfect ito para sa mga delivery o mobile business. Kung passenger van, pwedeng mag-fold ng mga seats para sa combination ng tao at cargo. At syempre bukod pa dyan, pagdating naman sa mga safety features ay marami din naman ang modelong ito. Nilagyan ito ng ABS o anti-lock braking system. May driver airbags at passenger airbags din para protektado ang mga sakay nito kahit papano sa mga biglaang banggaan. Meron din itong seatbelts para sa lahat ng upuan na importante sa mga transportation na may kasama pang ISO fixed child seat anchors sa passenger variants kung sakaling kailangan mo pang magdala ng mga bata. Sa iba pang bansa ay mayroon pa itong rear parking sensor o camera depende sa configuration at importer na nakatutulong sa pag-park ng maayos lalo na sa masisikip na parkingan. Hindi man ito fully luxury pero meron siyang mga essential safety at comfort features na practical para sa daily work o long drive. Usability at pang-negosyong benefits. Ito ang klase ng van na hindi ka bibiguin kung gagamitin mo para sa delivery business na kaya ang mabibigat na karga. Pwede rin pang transport ng tao kung ikaw ay nag-grab kapag converted o passenger ang setup nito. Pwede ring mobile workhorse, isang heavy duty o tool van, service van o small business support vehicle ang pwedeng gawin sa Town Ace. Itong bagong van ng Toyota na Town Ace 2026 ay isang multipurpose van na simple, practical at maaasahan. Bagay na bagay para sa mga naghahanap ng van na pwedeng pang pamilya, pang negosyo o pang cargo. May maayos na interior, efficient na 1.5 liter engine at sapat na features para maging workhorse sa araw-araw mong biyahe. Meron ng Town Ace sa Pilipinas na ang pangalan nito ngayon ay Light Ace. Nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyon o hanggang sa 700,000 pesos. Yun nga lang ay puro pang cargo lang nasa Pilipinas ngayon. Kung bibili ka ng bagong Town Ace sa Japan o ipapa-import mo, sa Japan exports price
ay nasa humigit kumulang sa 15,000 to 17,500 US dollar ang gagastusin mo. Na kung direkta mong i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot lang sa 820,000 hanggang sa 960,000 pesos depende sa exchange rate at import fees para sa basic manual variants nito. Wala pang 1 milyon ay magkakaroon ka na talaga ng isang van na pwede sa lahat ng gamit. Mas mura sa ilang mga brand competitor, practical, durable at mula pa sa pinagkakatiwalaang brand na Toyota Motors. Toyota Hyryder 2026 ay isang compact SUV na mas pinaganda, mas komportable at mas ready sa everyday life. Ang Toyota Hyryder ay naglabas ngayon ng pinakabagong update nito na mas maraming features at tech upgrades na nagbibigay ng mas premium feel at mas mataas na safety level para sa driver at passenger. Pagdating sa exterior design nito, hindi nagbago ng malaki ang disenyo nito pero mas napaganda ang detalye ng itsura. Nilagyan ng LED lighting signature at sleek headlights. May 17-inch dual-tone alloy wheels para sa sporty look at magandang stance. Pagdating naman sa interior, makikita mo agad ang upgrades nitong modelo. Mayroong 8-way power adjustable driver seats para sa mas personalized at komportableng pagmamaneho. Naka-ventilated din ang upuan na panalo sa mainit na klima lalo na sa Pilipinas. May rear door sunshade din ito na dagdag comfort para sa passenger sa likod. Nilagyan ng ambient lighting at LED reading lamps kasama ang air quality control system na naglilinis ng hangin at nag-aalis ng mga masasamang amoy sa loob nitong sasakyan. Marami din itong USB Type-C fast charging ports na nakalagay sa front and rear. May 9-inch touchscreen infotainment system, may panoramic sunroof at wireless charging pad na rin kasama para sa tech convenience na swak sa modernong lifestyle. Pagdating sa engine, gumagamit ang Toyota Hyryder ng mild hybrid 1.5 liter petrol na nagbibigay ng napakagandang fuel efficiency at solid performance. At mas eco-friendly rin na ikinabit sa manual at automatic transmission nito. Pagdating sa safety features, nilagyan rin itong Toyota Hyryder ng 6 na airbags na may kasamang electronic parking brake with auto hold, may tire pressure monitoring system at structural enhancement para sa mas mataas na occupant protection. Itong Hyryder ay ginawa ngayon hindi lang para sa city roads kundi pati para sa mas mahahabang biyahe ng may kumpiyansa at kaligtasan. Sa kasalukuyan ng Toyota Hyryder ay inilalabas pa lamang sa bansang India na nagkakahalaga sa estimated price mula 900,000 hanggang 1.8 million pesos. Toyota BZ4X ay ang pinakaunang full battery electric SUV ng brand. Malakas, long-range, EV at mataas ang tech content kasama ang Toyota Safety Sense nito. Ito ay hindi ordinary SUV. Ito ay isang 100% electric crossover na naghahatid ng fearless energy at maraming advanced features para sa modernong lifestyle. Pagdating sa exterior, ay makikita mo agad ang futuristic at matapang na design nito. Ang exterior ay may angular at aerodynamic lines kasama ang LED headlights at 20-inch alloy wheels na nagbibigay ng sporty at premium impression. May panoramic moonroof din ito at mataas na ground clearance na 200mm. Kaya nitong harapin ang iba't ibang road conditions sa Pilipinas, maging ang matutubig na daanan. Pagdating sa engine, gumagamit ito ng electric powertrain na hindi lang basta electric, malakas at long range ang performance. Pinapagana ito ng 73.11 kWh lithium-ion battery at dual electric motors na nagbibigay ng 338 HP total power at 338 Nm ng torque. Sapat ito para sa mabilis at malakas na acceleration. Pagdating sa battery range, itong BZ4X ay umaabot ng 570 km sa isang charge bago malobat ang battery nito. Kaya swak sa long drives at daily commuting nang hindi palaging nagcha-charge. Nilagyan rin ito ng Eco at X Mood drive modes na pwede mong piliin ayon sa traffic o sa kondisyon ng kalsada na dadaanan. Pagdating sa interior, nilagyan itong BZ4X ng mga naka-synthetic leather upholstery na mga upuan na may mga ventilation at 8 power adjustment at memory settings para sa komportableng biyahe kahit sa tag-init o taglamig. Nilagyan rin ito ng 7-inch digital meter cluster na nagpapakita ng malinaw na impormasyon, notification at mga sign na magagamit sa pagdadrive. May kasamang 4-inch display audio touchscreen na may wireless Apple CarPlay at Android Auto para sa seamless phone integration.
Nilagyan rin ito ng dual wireless charging ports at mga USB-C ports sa harap at likod para fully charge palagi ang mga gadget. At nilagyan din ito sa tailgate ng power back door with kick sensor. Pagdating sa mga safety features, itong BZ4X ay may bagong Toyota Safety Sense 3.0 na may kasamang pre-collision system, automatic high beam at adaptive high beam system, may lane tracing at lane departure alert, may dynamic radar cruise control, blind spot at panoramic view monitors kasama ang digital inside rear view mirror nito. Malaki ang posibilidad na nasa Pilipinas na itong bagong Toyota BZ4X na nagkakahalaga sa estimated price mula 2.6 million hanggang 2.7 million peso. New Toyota Hilux 2026 model. Ipinakilala na noong December 2025 ang next generation ng Hilux series na may battery electric EV at 48V mild hybrid at traditional diesel petrol variants. Ito ang pinakasyam na generation na ng pinakatanyag na pick-up truck sa buong mundo. Ito ang modelong tinaguriang kombinasyon ng tibay, lakas at modernong technology. Isang sasakyan na hindi lang pang trabaho kundi pang adventure at pang araw-araw na biyahe. Pagdating sa disenyo nito, may rugged at modernong aura ngayon ang bagong Hilux. Sa labas makikita mo kaagad ang bagong itsura nito. Mas malapad, mas aggressive at naka-stand out sa kalsada. Nilagyan ng bagong mas slim at sharper na LED headlights. May mas malapad at mas commanding na grille at may solid at muscular na body lines. Kasama sa pagbabago nito ang na-redesign na bumpers at integrated rear step para sa mas madaling mag-access sa cargo bed, lalo na kung may mga ilalagay kang gamit. Pagdating sa interior comfort nito, pagpasok sa loob ay mapapansin mo na agad ang malaking pagbabago nito. Parang nasa loob ka ng modernong SUV kung ikukumpara sa dati. Mayroon itong twin 12.3-inch digital display, isa para sa instrument cluster at isa naman para sa infotainment system. May wireless Apple CarPlay at Android Auto na nakasama. Kasama rin ang wireless charging at maraming USB ports na nakakalat sa loob. Nilagyan rin ito ng mas komportabling upuan at mas premium na mga materyales. May dual zone climate control na rin sa air condition at additional features na bagong connected services gamit ang My Toyota app para mas smart ang experience. Ang bagong Hilux interior cabin ay parang SUV na may modern tech rich at user-friendly. Pagdating sa engine, gumagamit ito ngayon ng diesel, hybrid at EV future na powertrain depende sa variant. Pero gumagamit pa rin ito ng 2.8-liter turbo diesel plus 48V mild hybrid na mas smooth ang acceleration at mas efficient sa fuel. Meron din itong battery electric version na Hilux Travo E na may 59.2 kWh battery. May dual electric motors, naka all-wheel drive at may estimated range na umaabot ng mahigit sa 300 km bago malobat. Ang mga klase ng engine sa bagong Hilux na to na diesel, hybrid at full EV ay isang malaking hakbang tungo sa mas malawak na pagpipilian para sa iba't ibang pangangailangan. Pagdating sa safety features, syempre ito rin ay panalo dyan. Nilagyan ng mga advanced features para sa mas ligtas na biyahe gaya ng Toyota Safety Sense. May adaptive cruise control, collision detection, lane assist, nasinamahan pa ng blind spot monitoring at 360-degree camera view depende sa variant. May hill start assist din ito at iba pang off-road friendly assist kasama ang over-the-air updates para palaging updated ang software at mga safety systems. Isa sa mga bagay kung bakit tinaguriang napakagandang off-roader ang Hilux ay dahil sa pinanatili pa rin ng brand ang robust at versatility nito. May body-on-frame construction para sa matinding terrain. May optional all-wheel drive o 4x4 system at gumagamit ng multi-terrain driving mode para mas maraming surface mastery. Kayang-kaya rin itong humila o magbuhat ng mabibigat kaya madalas din itong pinipili ng mga nagnenegosyo. Ang Toyota Hilux 2026 ay hindi lang basta pick-up truck. Ito ay may workhorse, adventure partner at smart daily driver na bagay sa modernong lifestyle mula sa modernong disenyo nito, premium interior hanggang sa multiple powertrain option at advanced safety technology. Handang-handa na ang bagong Hilux na sabayan ang malalakas na contender nito gaya ng Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Navara at Isuzu D-Max. Sa estimated price nito,
mula 891,000 hanggang 2.5 million pesos. New Toyota Land Cruiser FJ ay ang bagong retro-styled compact Land Cruiser SUV na may classic design at modern capability. Ang pinakahihintay na compact off-roader mula sa Toyota na opisyal nang inilabas noong 2025 at planong ibenta sa Japan at iba pang Asia markets sa kalagitnaan ng taong ito. Muling binuhay ang pangalan ng tunay na legend ng 4x4 na sasakyan ng Toyota ngayon sa isang mas maliit, mas modern at mas swak sa pang-araw-araw na adventure. Ang FJ ay may boxy at retro-inspired exterior, may iconic na Land Cruiser vibes at malalapad na body at flared wheel arcs para sa tunay na rugged look. Na-available ngayon sa dalawang klaseng design. Ang isa na may classic round headlight at isa naman na may modern LED daytime running light pattern para sa personal taste ng bawat driver. Ang front at bumpers nito ay removable at segmented. Ibig sabihin, madali at mas mura ang pagpapalit kung may gasgas habang nag-off-road. Pagdating sa loob nitong FJ Cruiser ay may layout na tinatawag na functional at driver-centric. May horizontal dashboard, digital cluster at user-friendly switches para hindi malito kahit nasa matarik na truck. Mas mababa ang belt line at mas mataas ang visibility para mas madaling makita kung saan tatakbo ang kotse lalo na sa mga rough terrain. Nilagyan rin ng standard na Toyota Safety Sense itong bagong FJ ngayon. Isang active safety sense suit na may pre-collision safety system at iba pang mga makabagong safety features na tumutulong sa loob ng kalsada o sa trail. Ang bagong FJ ay may bagong makina rin na 2.7 liter 2TRFE engine, isang patrol engine na kilalang matibay at maaasahan, na ikinabit sa isang 6-speed Super ECT automatic transmission at may part-time 4-wheel drive system para sa tunay na off-road control. May maximum power output ito na nagagawa na umaabot ng 163 horsepower at 246 Nm ng torque. At dahil sa mas maikling wheelbase nito na 2,580mm ay mas magaang itong imaniubra sa mga masisikip na daan at matatarik na daanan. Ang minimum turning radius ng FJ ngayon ay nasa 5.5 meters. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapang iikot kahit sa makikipot na lugar. At syempre para sa mga adventure extras accessories, may mga mall accessories panels ito, ideal para sa outdoor gear at customizing. Pwedeng dagdagan ng roof racks, snorkel at iba pang off-road gear options na inire-recommend din ng dealer kung sakaling bumili ka nito. Ito ay hindi lang basta sasakyan, ito ay platform ng adventure na pwedeng i-personalize based sa iyong trip style. Itong bagong FJ Cruiser 2026 model ay isang rugged at ready sa trail na SUV, may classic Land Cruiser DNA at mix ng old school grit at modern features. Mas pinahusay ito ngayon sa mga urban maneuverability at dahil built-in Toyota, sigurado ka sa reliability at kilalang kilala mo. Pagdating sa price range mga kaibigan, itong bagong Land Cruiser FJ ay mas mura na raw kumpara sa dating modelo nito na maglalaro lang sa estimated price mula 1.9 million hanggang 2.5 million pesos para sa mas mataas na trim nito.